everyone, it's me again, Rish. Welcome back to my channel. So for this vlog, maiba naman tayo. We have a different content and I have a special guest for this vlog. So stay tuned until the So everyone, my special guest for this vlog is my old friend since high school. At I'm proud of him dahil before, siya ay parang easy-go-lucky high school student. Before yun yung parang mga estudyanteng walang pakialam sa grades, yun. Yung pumapasok lang sa school para makipagtropa, at puro pag-girlfriend lang yung high school kami. But now, yan. His career is being a personal development speaker, diba? And he's passionate to coach about career and personal growth. So, isa din siyang part-time businessman, Nax. But soon to be a big boss of his own business. Yan. Naniniwala ako dyan. So, without further ado, here is my friend, Michael Zuniga. Pakita ka na dyan, Michael. Thank you so much, Miss Rish, for the wonderful introduction. Well, dun sa point na magkakilala na tayo during high school pa natin. Actually, I never imagined na magbablog ka, to be honest. Kaya nga, bakit, Mr. So, Rish, kasi hindi tayo friends niyan? Ibang level na eh. Actually, parang hindi kita na nakilala simula nung nagka. Kasi yung Rish na nakilala ko before, quiet, someone na, yes, maganda yung grades, yes, pero hindi siya yung tulad nung outspoken, someone na i-express yung sarili niya. So, nung nag-vlog ka talaga, I was really, really surprised. And then, I realized, wow, kasi natural vlogger eh, hindi siya yung pilit. Alam mo yung, wait lang. Hindi ibang persona. Siya pa rin. Ano ka muna? Para more muna. of nag-level. So guys, so ito na nga si Michael. This vlog pala is, yun nga sabi niya, may mga tanong siya sa akin. So let's talk about love and career or mga based on our experience. So magkatanungan lang naman kami dalawa. On the spot lang talaga yung usapan namin as magkaibigan lang. Parang nasa coffee shop lang. Walang masyadong seryoso. Yung parang usapang catching up sa coffee shop, ganyan. So, yeah. Okay, should I start na? Sige, sino ba unang magtatanong? Ako magtatanong, syempre. Ikaw mo. Okay. Well, sabi mo nga, di ba, sa career, no? Ikaw ba as a nurse, bakit, kailan mo nalaman na yun talaga yung career na ipupursue mo? Or is it something na in-enforce sa'yo or in-influence ka? Bakit yun? Bakit nursing? Ang dami namang course. And since when na, hindi, ito talaga gusto ko. Okay. Hindi, kasi, hindi ko ba nakwento sa'yo na 2 years old pa lang ako? Gusto ko na maging doktor. Siguro hindi ko pa na ako. Talaga? 2 years old? Yeah, 2 years old. No, I haven't. Nagpapabili na ako ng, yung doktor-doktoran. Yan yung laruan ko. Mga stethoscope, injection na laruan. May pang BP na rin ako. So, hindi ko alam bakit ako nahilig doon. Kasi wala naman nag-push sa akin, ito lalaruin mo ha. Walang ganun. Ako lang mismo yung nagpapabili yata ng doktor-doktoran. Tapos, siguro nung mga nakapag-aral na ako, parang naisip ko, gusto kong maging doktor ng bata. So, yan. So, sinanong ko, ano ba yung doktor ng bata? Diba, mga pediatrician. So, since yun, gusto ko na talagang maging doktor. So, paano ako naging nurse? Siyempre, bago ka maging doktor, kailangan mo ng pre-med na course, diba? Hindi lang
not necessarily na related sa medical, pero any kahit anong science, Bachelor of Science or Arts, pwede naman yun. Pero kasi, yung, ano ba yun? Yung, nakagraduate na ako ng high school. Yun. Tapos, sinama kasi ako ng tito ko para sunduin yung pinsan ko na nag-aaral sa Global. Yun yung college, yung school ko, yung Global City Innovative College sa the fourth. Kasi sinundan namin yung pinsan ko, sabi ko, wow, ang ganda naman ng school na to. Parang mall. Kung mayaman. Pero sige na nga, mag-nursing na lang din ako. Di ka naman nagsisi. Hindi, kasi since magdo-doktor nga ako that time, yun talaga yung goal ko hanggang graduate ako magdo-doktor ako. Yun, doon nag-start. I see. Pero merong at the one point of your career na parang may iba kung gustong gawin. May ganun ba? Wala. Ewan. Kasi ang goal ko talaga ever since is gusto ko talaga mag-doktor. So parang sige, parang sikat kasi yung nursing nun 2008. Diba? Yeah, so, oo. From booming. Sobrang makakilala ko talaga. Sobrang. Hindi ako nagsisi naman. Hindi naman ako nagsisi but yun ang kinuha kong course. Okay na? Okay na? So, bakit nag-start ng vlogging? From nursing to vlogging, no? Yes, oo. Kasi from nursing ka, di ba? Parang, ang layo, unless masscom yung course mo, unless marketing or sales, di ba? Parang ang layo. Iba nga ikaw na mismo nagsabi na sobrang ako. So, hindi ako outspoken. As in, bihira lang ako magsalita dati. Yeah, kaya nga. That's why I'm very curious. Yeah, that's why I'm very curious right now. Pero syempre, hindi ka naman ma-stuck na gano'n. How did it start? Diba? Habang tumatanda ka, you grow. So, paano ko naisipan mag-vlog? Actually, sige. Paano naisipan mag-vlog? Matagal na. Yeah. Okay. Oo. Kaso nga lang that time, hindi ko alam po anong gagawin ko. Like, wala naman akong maayos na camera. Wala akong tripod. Wala akong pang-edit. Yung kulang ako sa equipment. Pero gusto ko talaga siya. Siguro, yan, mga few years ago, yung madami pa akong gala. Kasi, so parang travel vlogs yung original. Yung parang every time na lalabas ako ng bansa, parang mag-travel ako out of the country, gusto ko talaga siyang i-video yung buong trip ko. Kaso nga lang, parang nahihiya pa ako magka-camera or mag-video sa parang gano'n. I can imagine. Hindi ko kaya. Tapos, yun, ngayong 2020, di ba, parang July lang or August lang ako nag-start mag-upload talaga ng video na vlog. Kasi nga, siyempre, nasa bahay lang naman tayo. So, parang opportunity na rin yun na make use of your time. Na diba, parang to try something new. Oo, kung nasa bahay ka lang naman, gamitin mo yung talent mo. Kung may hindi ka pa na-discover na talent, ilabas mo na. Kasi yun yung na-discover ko. Yes, actually, yung pagkanta nyo, ngayon ko lang din nalaman yun na kumakanta ka through your vlogs. Yun. So, madami yun. Siguro sa pag-vlog na yan, dami ko natutunan na, na-discover na kaya ko pala. Tapos, syempre, pag mag-vlog ka, madami makaka-view. Dati ayoko talagang may nakakita sa akin kumakanta or anything na nagsasalita ako. Pero kinapalan ko na ng mukha ko. Sagot ko ba yung tanong ko? Yung tanong mo? Yeah. Yes. Sobra. Sige. Ako naman magtatanong sa'yo. Sure. Nung high school, tawag dito, nagseryoso ko ba talaga sa pag-aaral nung high school? Nung high school tayo. And during the high school days, ano yung career mo that time? Kasi nung high school ka, or tayo, parang papasok ka nga lang, feeling ko lang ito yung mga assumption ko about it. Papasok ka lang ng school for the sake of attendance or
for the sake of baon, or makikipagkita ka sa tropa mo or sa girlfriend mo. So yun, curious ako doon sa mga assumption na totoo ba yun? Or, kasi nagugulat Talagang ako eh. ano, Oo, nagulat ako na nung nakita tayo ulit, ibang-iba ka na from before. So sige, sagutin mo yun. well, nung high school, wala pa talaga akong career na naiisip. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Basta gusto ko lang gumraduate. That's why, pag-graduate ng high school, nag-stop ako ng 1 year. So, kasi wala, hindi ko alam gagawin ko sa buhay ko eh. Parang, wala talaga. Tapos 1 year na yan, tambay lang ako, nagka-counter-strike. Talagang wala seryoso. Kung makikita mo yung grades ko nga, alam mo naman yung grades ko ng high school. Kailan mo tayo nagsimula magkaklase? Second year yata, no? And then fourth year, tama. Second year and fourth year. Tapos, so every semester, merong bagsak akong 2 or 3, either math, chemistry. Talagang wala talaga. Paramihan pa kami nung mga katropa, yung lang mag-drop namin. But, siyempre, baka, di ba? Wala talaga. Tapos, yun, girlfriends. Kasi parang, cool kasi kapag may girlfriend ka nung high school, parang pogi-pogi mo. Which, hindi naman din talaga totoo. So, wala. Parang hindi ako ewan ko. Basta awa lang ng Diyos, nakaraos lang, nakagraduate. Pero after that talaga, hindi ko pa rin talaga alam. Yun yung naging career ko nung high school. Talagang seryoso with regards to academics. Okay. Yun yung sinasabi ko sa mga iba na huwag yung gagayahin. So parang technically, wala ka pang pangarap. Yeah, wala pa. Wala pa talaga. Kailan ka nagkaroon ng focus sa career at mag-aral ulit? Actually, di ba, 1 year ako nag-start ng high school, then nag-college ako sa informatics sa Robinsons. 1.5 year lang, hindi ko natapos. Tapos nag-work ako. And then, I got the chance na mag-aral ulit ng 2013. I do not know kung ano yung course na iti-take ko. Tamad ako mag-aral talaga. So, I took yung marketing kasi sa marketing walang kailangan pag-aralan. Parang konti lang yung libro. Unlike psychology and like yung ibang courses. So, yun. Basta parang gusto ko lang talagang gumraduate. And yun. Pero, I think I was directed na, ganun talaga yung path. Parang ganun. Unlike yung iba na alam nila, like mo, like ikaw, alam mo, bata ka pa lang. May, kumaga foreseeable yung future. Pero sa akin, wala talaga. Tama yung na parang easy, ano bang tawag doon? Yung happy-go-lucky. Yeah, YOLO. YOLO. Hindi pa dahil bunso ka, kaya ganyan. Spoiled. One of the reasons is spoiled. Kasi pag bunso, nakukuha mo yung gusto mo. Unlike yung panganay ka, ikaw yung sacrifice. So, that's the difference. Okay. So, ganun pala. At least you've changed. Sana talaga. Okay, so ako naman ang magtatanong sa'yo. Game. So, anong mapo-foresee mo with your vlogging? Ano ba to? Pang long term or may mga iba ka pa bang ipo-pursue? Ano yung focus mo? Kasi sabi ko nga, kailangan pag mag-vlog ka, makikilala ka sa isang bagay. Hindi pwedeng parang generally masyado yung vlog natin. So, kailangan alam mo yung, ito kapag ito yung sinabi, alam mo, sinabing nursing, seryoso yun. Something like, may identity. So, anong plano? What's in your mind? Kasi sinimulan ko lang naman tong pag-vlog na to just for the sake of new hobby, tsaka pastime lang naman. Hindi ko pa naman naisip yung magmo-monetize ng video or sisikat agad. Pag napanood mo nga yung first vlog ko, sabi ko, hindi naman ako nag-expect ng madaming views, madaming followers eh. Siguro diba? Yung ibang mga vlogger, mga ilang taon sila bago sila nakapag-monetize. So, paano pa ako? Siguro start ko yon yung talagang may sarili akong content. Siguro paramihin ko muna yung subscribers. Actually, isa sa mga pressures yun na parang kailangan alam mo na kagad yung gusto mo or gagawin mo. Actually, hindi. Kasi may mga bagay na along the way tsaka mo nalalaman eh. Di ba? Parang
parang boyfriend, girlfriend yan. Kala mo siya na, pero Kaya nga, hiwalay pa. di ba parang ilang buwan pa lang naman ako nag-vlog. Okay. As a general rule, ano yung nakakapagpa-attract sa babae? Of course, sa lalaki. No? I mean, saan kayo mas na-attract? As a general, hindi pwedeng specific kasi syempre iba-iba yung likes and dislikes ng girls. But generally, parang, uy, ang lakas ng dating sa akin ito. Parang attracted ka. Alam mo yun? Yung, Okay. di ba? Yung, iba yung dating sa'yo. Ako, kasi millennials tayo. okay. Ano ba? To be honest, na-attract ako sa ngayon ngayong gantong age na tayo, hindi na puro looks. Kasi di ba dati, physical attraction lang naman eh. Ako, mas na-attract ako sa taong consistent, tsaka sa lalaking intentional. Intentional sa lahat. For example, intentional siya sa family niya. Or intentional siya sa relationship. Intentional siya sa career niya. Parang laging may goal. Yun yung meaning na intentional sa akin. May goal ka, and then paano yung mga lalaking alam nila kung paano nila may meet yung goal nila. Doon ako na-attract. Kasi may mga lalaki na puro papogi lang, puro forma lang. Paano? Papakain ka ba nung kapugian? Oo, hindi. So, yun yung pinag-pray ko din na sana yung sa future na partner, gusto ko talaga yung intentional na lalaki basta yung intentional in general hindi lang naman sa relationship or kunyari sa panliligaw. May mga lalaki kasing lang yun yung parang pahapyaw lang, parang nakitext ka naman kung nagte-text ka or nagpaparamdam ka. So, ayaw ng label, ganun. Ay, ganun. Parang sabihin mo intention mo. Yun. Sabihin mo intention mo. Ganyan. You want to be clear talaga. Hindi yung parang paramdam, pahapyaw. Kunyari sa work naman, gusto niya yumaman or gusto niyang ma-promote, anong gagawin mo? Lagi kang absent. Tamad-tamad mo. Nagets mo ako? Yeah, yung meaning ko na intentional. So, yun. Siguro yun yung doon ako na-attract. Intentional sa in general. Ikaw? Pero hindi naman mataas yung standard mo. Alam mo, yun din yung dun din ako napapaisip kung mataas ba standard ko. Siguro kung magiging ideal, kasi syempre may mga ideal naman tayo na diba? Relationship. Of course. So kung ideally, oo. Kasi ang tagal ng waiting time for that, for the right guy. So bakit pipili pa ako ng lalaking mababa sa standards ko? Oh my God, naka-record to. Well, you deserve better. Yun. Kaya tama ka dyan. Supportan mo ako, ito naman. So, Oo naman. Kaya nga, gusto ko makilala muna yan kung sino man yan. So, pero syempre, hindi mo naman lagi madiktahan yung heart mo eh. Kapag na-in love ka, diba? Kahit sino pa yan. Wala ma-fall ka na dun eh. Kako, yan kasi nagiging sakit ng marami ngayon. Actually, may nakita akong post, parang kay spokesperson Harry Roque na post yun. Sabi niya, hindi ka naman pinafall. Parang nagkamali ka lang kasi minahal mo yung dapat kachat mo lang. So parang ang daming nagkakaroon ng ganung problema. Naramdaman lang nila, gusto ko to, mahal ako nito. True. That's not something like that. So parang gusto mong sabihin, ang advice mo is parang hindi lang puro feelings. Yeah, that's true. Alam mo, sa umpisa, talagang automatic parang meron kayong magnet. Pag nakilala mo yung tao, kasi lahat ng good things, lahat ng good sides, yun ang ipapakita. Pero pag tumagal, doon mo makikita yung ugali. So,
kung sa umpisa ka lang talaga na-attract, masasabi mo bandang huli or bandang kalagitnaan, ay, nagbago ka na, hindi, ganun talaga siya, hindi lang pinakita sa'yo. So those are things na parang, as for us, talagang nagiging challenge. Sobra lalo sa mga bata ngayon, kaya you can see, bata pa lang, di ba, nag-aasawa na, tapos nagiging single mom. Ang kawawa babae, laging ganun yung iniisip ko, laging kawawa babae. So, yun. So, sa tingin mo nasa right path ako na may nakaset akong standards? Yeah, oo, totoo. That's true. Kasi, you deserve someone na deserving din sa'yo. Yun yung lagi ko dapat, yun yung lagi kong iniisip. True. Kahit sa anong bagay naman Diba? Kahit sa anong bagay, like sa career, kapag hinintay mo talaga siya, I mean, yung matagal na mong pinaghintayan is very worth it. Diba? So, ganun din sa relationship. Pag sobrang tagal mong hinintayan, sabihin, worth it yan. That's true. So, That's true. And you will work hard for it, diba? You will work hard for it. Hindi sa job interview ka lang nakapasa tapos wala na. So parang hindi porket sinagot ka, wala na. Dapat mas lalo kang magpupursige. Hindi yung sa umpisa ka lang magaling.